So ayan, hello po. Magandang gabi po. So bago muna ako matulog, um, magse-share po muna ako ng knowledge about po sa baboy pa rin po. Siyempre, topic po natin ngayon is artificial insemination, um, and semen processing po. Pero saglit lang po, papyaw lang. So sa artificial insemination po kasi, marami po kasing farmer, raiser, ano pa ba 'to? Also technician na pag sinabi kasing artificial insemination, yung natutunan lang nila magsumpit or mag-AI, akala nila yun na yun yung artificial insemination. So, hindi po. Iko-correct po natin yun. Ang artificial insemination po is may process po yan. So, ang process po niyan, ito ipe-present po natin. Under po siya ng semen processing. So, hindi porke nag-inseminate na tayo, yun yung artificial insemination na kabuuan, hindi po. So, i-discuss po natin yung ano ba talaga yung process ng artificial insemination, yung kabuuan po. So, yung pag-inseminate po natin, yung bawa tayo po yung nag-AI bilang farmer sa ating baboy, ang tawag lang po doon inseminate. Hindi po siya artificial insemination, process lang po siya ng artificial insemination. Sa huling part, yung inseminate ng tawagin. So, ine-next ko na po yung slide. So, ito po. So, sa AA process po, ang mga proseso po rito ay training of boars. Siyempre, una, training of boars. Bakit kailangan natin mag-training of boars? Siyempre, kailangan train yung boars para makolektahan po natin ng matagumpay yung barako. At may proseso din po yun yung training of boars na yun. So, sa pag-train po ng boars, is kailangan po ang age po nito ay 4 months, umpisa na natin mag-train habang bata pa. So, ang pagtuturo po rito ay daily. So, hahapyawan ko lang po ito yung sa process. Sa next presentation ko na lang po i-elaborate bawat ano po niyan. So, sa training of boars, so kailangan po ang edad po ng barako or junior boar kung tawagin natin. Pag junior boar po is less than 1 year. Excuse me. So, kailangan age po nito ay 8 to 9 months. So, 4 months pa lang siya, tuturuan na natin kolektahan yung dalin sa damisaw para matutunan niyang sumampa araw-araw po ang train noon. Ngayon yung similya po, ejaculate po natin yung barako and tapon lang po yung similya, hindi pa siya ipaprocess. So, kumbaga para masanay lang po yung barako, routine ng pagtuturo niya araw-araw. Para masanay po yung baboy sa araw-araw na ginagawa niya. Kasi ang baboy po matandaan po yan eh. Kung ano po yung araw-araw na ginagawa niya, yun po yung kanyang makakasanayan. So, kailangan habang bata pa, 4 months pa lang, turuan na natin kung gagawin natin siyang for collection of semen, for AI. So, yun po ang isang part po ng process ng training of boars. So, isang skills po yun. Next po is semen collection. So, sa semen collection po, under po ng artificial insemination process, yung tinatawag natin semen collection. So, dito po mapasok yung pagkolekta ng similya. So, tinagalog ko lang no, pero may ang ano po nito is may proseso din po yan. I-elaborate ko rin po yan sa next presentation po natin yan. So, pagdating sa semen collection po, kailangan dito skills yung yung technician or yung tao na magkakandak po ng semen collection. Sa kailangan sanitize yung kailangan naka-gloves yung mangongolekta po, naka-gloves dapat. Hindi po yung powderized na gloves kasi mamamatay po yung similya doon eh. Kailangan yung ordinary gloves lang. So, kailangan 2 or 3 gloves ang gamit niya. Kasi hawakan niyo yung arin ng barako, yung baboy. At pangalawa, dadali niya sa laboratory evaluation. So, sa laboratory evaluation, kaya ang semen collection po, saka ang bore pen or yung semen collection area at ang laboratory building, kailangan magkatabi lang. Kasi bakit kailangan magkatabi yun? So, madali po kasi magbago, mag-change yung madali pong mamatay yung similya. Depende po sa temperatura sa temperature, madaling mamatay po yung similya. So, under laboratory evaluation po, siyempre nakakolekta na po yung collector. Dadali po ng collector ng semen yung similya doon sa laboratory.
So, i-evaluate naman 'to ng laboratory technician po na nasa loob ng laboratory ano, kuya kung siya man din, siya na magpo-process, so do'n niya i-evaluate. So, under po ng ano, pagkatapos na mo niyang evaluate, so, next niya is yung semen extension. 'Pag sinabing semen extension po, ito yung pinapahaba yung buhay ng similya kasi pa ang buhay lang po ng buong similya ay from ang pure semen po na fresh semen na walang halo pong extender ay 24 hours lang po ang buhay niya. Pero nakadepends pa rin yung sa temperature. So, the more na mainit or the more na malamig, mas madali siyang mamatay. May optimal temperature lang po kasi ang semen na ano niya na kailangan niya mabuhay. May optimal temperature. So, ang temperature po nun ay naglalaro po sa from 16 to 17. So, hanggang 18 kaya po niya yun. So, sa semi-extension po, may ginagamit pong ano dyan, extender. May long term at mayroong short term. Yung short term, normally 3 days yan. Yung long term, meron ng 5 days to 14 days na umabot po. So, under po ng ano ng semen extension, so may dalawang klase po yan, yung physical examination saka microscopic evaluation. Yung physical examination, dito po pumapasok yung ano, yung ah, pagtingin po ng ano ng color, ng volume o yung dami ng semen na nakolekta, tsaka yung kanyang amoy o yung smell. Sa microscopic naman po, dito pumapasok po yung motility rate o yung motility scale ng ano ng sperm cell under the microscope. Then next is yung semen storage. So after nyo na nakandak yung physical examination na perform at yung microscopic evaluation, so proceed ka na sa semen storage. So sa semen storage po, dito po ano dinidispense, 'di ba nakadispense na po sa per dose yung ano yung similya, ano na po 'yon. I-store mo na po 'yon sa ano sa calibrated refrigerator na naka-temperature po siya ng from 16 to 17 degrees centigrade. So, pagka naka-store ka na, siyempre, ready to use na yon. Anytime na may maglande sa iyong herd o sa iyong babuyan, heat detection. So, ano ba yung sunod po na step na yun? Heat detection. So, ano ba yung mga process naman ng heat detection? Ito yun, yung pag-send ko dati, nakaraan, yung 5 techniques. Ano po ba yung mga 5 techniques ng heat detection ng sa inahin po o sa gilt? Yun po yung ano, yung ito, hunch pressure test, riding the back test, semen on the snout, and yung paggamit din po ng bore aerosol tulad ng mga synthetic na nabibili po sa market. Then yung ano yung teaser bore. So kailangan aware po tayo diyan sa heat detection at familiarize po tayo or knowledgeable na sa heat detection. Then dun yung last po is yung insemination. So yung insemination, ito po yun yung pagsusumpit o yung paglalagay po ng catheter sa vulva ng ano or ari ng inahin or dumalagang baboy at pagsasalpak ng after natin malagay yung catheter, pagsasalpak po ng similya or yung na process na semen na may extender na po yun. Pag sa process semen, meron na pong extender yun. So doon na tayo magsasagawa ng insemination. So ito na yung tawag na pag-inseminate. Pag naglagay ka na ng catheter, kailangan 45 degree. Kailangan i-assure mong malinis, dry yung vulva bago mo isalpak yung similya. So, kailangan yung similya bago mo isalpak, at least 30 minutes sa from storage room, i-pre-warm mo muna siya. Then, proceed to insemination. So, i-agitate mo lang ng sandali. Then, and then allow mo yung i-allow mo yung mag-heat detection kapag standing heat na. So, yun, inseminate na. So, insemination ang tawag po doon. So, yan po yung process ng artificial insemination. Hindi yung porke nag-AI ka na yun insemination, AI, hindi po. Yan po ang process po ng artificial insemination. Una, training of bores, semen collection, laboratory evaluation, semen extension, and under ng semen extension, meron physical evaluation and microscopic evaluation. Under pa rin po ng laboratory evaluation yon. So, after you perform the physical examination and microscopic evaluation, semen storage, then after yan, syempre naka-store ka na ng temperature, mag-aabang ka na ng naglalanding baboy sa iyong herd.
So, kailangan knowledgeable ka sa heat detection. So, dito na nagpe-perform ng heat detection. Ano ba yung mga heat detection nga? Yun yung nabanggit ko kanina, yung riding the box test, hunch pressure test, semen on the snout, teaser bore, saka yung ano, yun nga, nabanggit ko na nga naman, nalimutan ko na. Riding the back test, semen on the snout, hunch pressure test, yung aerosol, then teaser bore, yun. So, and then last, yung insemination. So, yan po yung kumpletong process po ng AI process. So, yun lang po muna at next presentation ko po yung iba. So, sana may napulot po kayong ideya.